the Senate, or tama po ang ating mga kababayan. Siyempre, makikita po natin yan sa pagtatapos nitong impeachment trial na ito. At on this side naman, on my right side, na kasama po natin is a law student naman from San Beda, Alabang. She's the Vice President for External Affairs, Mia Lapus. I guess if there's anything I can share, as a country, we, as people of the Philippines, we all have rights. But at the same time, we must also remember that we all have responsibilities. So, in line with that, we have a right to question officers who are doing acts that are illegal or questionable or contrary to the law. But at the same time, we must not be brought by our emotions. Hindi tayo pwedeng magpadala. We have to be individuals who must respect the process of the law, and one way of acting on that is, respecting whatever the outcome may be, whether or not we agree with it. So that's one way we can show that we are being responsible citizens of this country. Galing. Maraming salamat, Mia. Nako, lahat po tayo ay may karapatan, ngunit lahat din tayo ay may responsibilidad. Alam mo, Mark, as early as now, 7 years old pa lang yung anak ko, yan ang tinuturo ko sa kanya. Meron siya mga karapatan, pero meron din siyang responsibilidad. At nagagampanan mo yung iyong responsibilidad bilang nanay. Okay. Samantala, gusto rin nating marinig ang mensahe naman ni Artemus Diaz, law student mula sa UST. Siguro, I would like to take this opportunity na rin to quote yung sinabi sa akin ng isa sa mga professors ko noon, pero in passing lang. Nasabi niya, with the complications of everything na nangyayari sa impeachment, how he wished na sana ibalik niya sa law school lahat ng mga abogado o ng mga involved sa impeachment trial. Why? Maybe because everybody forgot the basics or the rudiments of the rule of law. Na sinasabi nga ni Sir kanina, na parang, at the end of the day, we must always follow the rule of law. Na parang mahirap kasi na with this kind of process, pinapairal natin yung emotion, yung impulse natin. It's hard to decide objectively. Na at the end of the day, being political din somehow in nature, mahirap ding mag-decide ng maayos. Na at the end of the day, may mga maiinis, may mga hindi matutuwa, and yun yung dapat nating iwasan. So parang, ang masasabi ko lang for today is that let the process take its course, because this is actually our law working. Diba? We are always complaining na ano ba nangyayari, batas. And hindi natin may iwasan. Some people would actually say, mga abogado na yan, pinapaikot lang nila. Parang ganyan. Diba? But this is actually happening now. Our law is working, and it's unraveling before our it's unraveling before our eyes. Diba? So ngayon na nangyayari yan, let us not complain. Let the process take its course, diba? And let's be objective din natin, because this is how our degree of maturity will be measured. Diba? And swallow and accept kung ano yung magiging verdict at the end of the day. Because at the end of the day, tayo rin naman ang nag-decide ng batas na yan. Tayo ang nag-ratify niyan, Constitution and other laws to our representatives. So let's accept it. It's unraveling before our eyes, at napansin nga natin, the reason why this is so engaging, merong mga moments na nakakainis, at merong kinumpile si Nikki na video dati na nakakatawa, at medyo talagang very entertaining as the professionals display their stuff, and we see the stories come out. Kaya pagpatuloy nating panoorin ang impeachment trial. At sabi nga ni Art, at the end of the day, yan, kailangan tanggapin natin itong mangyayari. That's na right. At from the public administration and itong mga paralegal, is it legal association majors or legal paralegal association ng University of the Philippines, Jules Giat? Organization siya composed of different undergraduate students and student leaders from UP. Okay. So, for my parting words, firstly, napakarami kong realizations dito sa proseso na to, specifically the impeachment trial, and even in this very specific show today. Dahil yun nga, this impeachment trial indicates na talagang isa tong mahusay na tool for accountability. At sana lamang na magsilbi itong aral sa lahat ng mga public officials natin na nagsisilbi sigurong simbolo itong specific case ngayon na para maging aral sa lahat ng public officials na umayos tayo, 'di ba? Na talagang walang above the law, lahat talaga ay
talagang dadaan sa lahat ng paglilitis kung ikaw ay may ginawang mali. At pangalawa naman dito, nakikita natin na napakaraming mga tao nakikialam at dito pumapasok yung konsepto ng participation at isa itong mabuting paraan na talagang gumagalaw yung demokrasya natin. Nakikibahagi tayo sa demokratikong proseso nito. Bagamat ako bilang isang estudyante, undergraduate student, bagamat hindi ako law student, gumagawa tayo ng mga paraan na makialam, na may alam tayo at gamitin natin itong nalalaman natin para maging bahagi dito sa prosesong ito. So basically, I think we are towards our quest for good governance at isa tong nakakatuwang indikasyon na talagang meron tayong direksyong kinapupuntahan, pero isang paalala lamang siguro sa ating pamahalaan na dapat maging consistent tayo, pati na rin sa mga tao, na hindi lamang gobyerno dapat ang kumikilos, kundi pati tayo bilang mga mamamayan ay dapat may gagawin ding role sa atin dito. At ngayon nga, na nililinis natin institusyon natin, nararapat lamang din na yung gobyerno natin ay hindi nila kalimutan yung yung mga prioridad nila o yung mga services dapat na kanilang ibigay. So bilang panghuli, isang hamon siguro sa ating lahat ng mga kabataan na patuloy tayong makialam at makilahok na tayo ay makibahagi dito sa kasaysayan na ito dahil sa kinabukasan, tayo na rin mismo ang naririto siguro sa playing field na rin mismo at magsisilbing aral itong kasaysayan na ginagawa natin ngayon. Kaya as early as now, kahit estudyante pa lamang tayo, gamitin natin yung edukasyon natin bilang ating lakas para isulong yung nararapat sa lipunan natin. Ayan. Naku, Jules, yung hamon mo na yan sa mga kabataan, pwede rin yan sa mga katandaan. Ayan po. Sa ating lahat, oo. Oo, samantala, alamin naman natin ang parting shot mula kay Attorney Pinky Bartolome Bernabe. Salamat po sa ating mga patikang hosts. Ako ay natutuwa at ang ating pong taong bayan ay patuloy na nagpakita ng interest dito sa ating impeachment process at I'm enjoining them to show further interest to be vigilant because the impeachment was designed as a legal tool to make our public officials, certain public officials accountable para po panagutin ang mga naglilingkod sa gobyerno. At para naman po sa mga senator judges upon whose hands the fate of the nation lies dahil sila ultimately ang magde-decide kung ano ba ang mangyayari dito kay Chief Justice Corona. Sana po sa pagdedesisyon nila unang-una ito ay maging base sa ebidensya na nailahad sa impeachment court at hindi sa labas ng impeachment court, which means that they will decide based on the evidence and not just on information gathered from elsewhere. At sana sa kanilang pagde-decide, ang kanilang isaalang-alang is yung desire o yung kagustuhan ng ating mga taong bayan na sabi nga ay kinarir ang pagtuon dito sa impeachment na para sa akin ay ayos lang sapagkat kung hindi naman tayo nakatuon, wala naman tayong karapatan na magbigay ng opinion dahil hugutin ba natin yan sa hangin. Sana ang mga senator judges ay isaalang-alang nila ang kagustuhan o yung maigting na kagustuhan ng ating taong bayan na ang mga naglilingkod sa kanila ay maglingkod ng tapat para na rin sa ikauunlad ng ating bayan. Tapat na paglilingkod, decision based on evidence. Napakaganda po. Maraming salamat, Attorney Pinky. At ang panghuli pong parting shot ay galing sa ating resident legal analyst. Nagpapasalamat tayo sa kanya for her continued service. Hindi lamang sa show na ito, but for everyone watching, Attorney JJ Jimenez Atienza. Attorney JJ Atienza. Thank you, Attorney Mark. Tandaan natin na itong proseso ng impeachment, wag tayong maging complacent. Okay? Panoorin natin o magbasa tayo ng dyaryo para sa mga susunod na henerasyon may karapatan tayong magsabing I have been part of it because I have witnessed it. At may mga bagay na dapat tayong bantayan. Pero tandaan natin, we know na itong impeachment na to is not only a legal battle, but we also have to understand that it is a game of perception. So, paano natin babalansehin ang legal battle at game of perception? We must always trust that our senator judges are there to render a decision based on and guided by the law. So, yun lang yung tandaan natin. Maraming salamat, Attorney JJ. At muli na naman pong nagtapos 2 oras po ng palitan ng kuro-kuro impormasyon dito sa kauna-unahang paglilitis ng Chief Justice
ng ating bansa. Sana marami po kayong natutunan at sana yung inyong mga katanungan at agam-agam ay nabigyang kasagutan din sa hapong ito. Ako po, si Attorney Mark Castrodes. At bagamat isang buwan pa ang ating hihintayin bago muling magsimula ang paglilitis ng punong maestrado sa Senado, kami po dito ay tuloy-tuloy pa rin na pagbibigay sa inyo ng mga update, impormasyon at talakayan tungkol sa impeachment case ni Chief Justice Renato Corona. Ako po si Cathy San Gabriel. At para sa mga hindi nakapanood ng live ng aming programa, mamaya po alas 9:15 ng gabi, merong replay. At ang aming programa ay hatid sa inyo ng buong puwersa ng PTV, ng Radyo ng Bayan, ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, 15 local radio stations, at via live streaming www.ptv.ph at ang paglilitis.ph. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. Hanggang sa susunod na Martes po, patuloy po ang ating coverage dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Kahit po nagbakasyon po ang ating impeachment court, hindi po namin ito titigilang magbigay ng opinyon, mga analysis at syempre balita dahil malaman po natin lahat dapat para po matanggap natin ang desisyon ng impeachment court. Importante po ay edukasyon, importante po ay kompletong impormasyon. Lahat na yan ibibigay namin sa inyo dito sa programa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.